So yun nga mga idol, welcome back sa ating YouTube channel Opinion Mo TV. At ngayong araw na ito nga mga idol ay magbibigay tayo ng isang reaksyon na naman patungkol sa dalawang nangunguna sa pagkasenadora at nanalo na walang iba nga mga idol kundi si Senador Bongo at Senadora Bato de la Rosa. Mukhang mababaliwala nga mga idol ang pagkapanalo ng dalawang ito ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa dahil kalalabas lamang mga idol at kapapasok lamang na balita na ang dalawang nangungunang senador na ito nga mga idol ay posibleng sumunod na rin kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague sa Netherlands. Si Bongo at si Bato de la Rosa mga idol ang pinakamalapit at pinagkakatiwalaan noon ng dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte noong panahon ng kampanya kontra droga. At dahil nga mga idol sa kasong Crimes Against Humanity ay inakusahan ang dating Pangulo at ngayon nga mga idol ay nandun siya sa ICC at inaharap niya ang mga kasong ito. Subalit hindi makakampante ang mga alay nito na sina Bato de la Rosa at si Bongo dahil anumang oras nga mga idol, anumang araw ay maaaring sila na ang isunod. Kaya naman kung sakasakali nga mga idol ay mababaliwala ang pagkapanalo nito, lalo pa nga mga idol ang dalawang ito ay nangunguna sa senador na si Bongo nga mga idol ay nangunguna sa pagkasenador at itong si De La Rosa nga mga idol ay pumapangatlo. Hindi may pagkakaila mga idol na ang tatlong ito ay lubhang malakas pagdating nga mga idol sa politika at pagdating sa pagtitiwala ng mga tao sa kanila. Dahil si dating Pangulo mga idol na si Duterte bagamat nasa The Hague sa Netherlands ay nanalo pa rin siya sa pagka-mayor sa kanilang lungsod sa Davao. At habang ang kanyang mga anak nga mga idol na kapwa mga Duterte rin na sina Paulo Duterte, Baste Duterte ay nanalo rin sa pagka-congressman at pagka-vice mayor. Kaya naman kapag itong dalawa nga mga idol ay napunta na sa ICC, paano na ang kanilang termino? Paano na ang kanilang pagkasenador? Paano na? 'Di ba sayang naman mga idol kung sila ay mapupunta lamang doon sa ICC tapos sila ay nangunguna sa pagkasenador. At itong si si dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, paano naman yung kanyang pagka-mayor doon sa Davao nandun siya sa The Hague, 'di ba, sa Netherlands. Napakalayo mga idol, nasa nasa 8,000 miles ang layo ni dating Pangulong Duterte sa Davao. Paano niya mapaglilingkuran ang mga tao sa Davao kung siya ay nasa malayo? Sino ang hahalili sa kanya doon? Si Baste. Hindi naman pwedeng pagtungkulan o pamunuan ni Baste yung Davao ng mayor siya tapos at the same time ay mayor, 'di ba? Parang naglulukuhan lang yung mga tao doon kung ganoon ang mangyayari. Kaya dapat talaga ibinigay na lang sa iba. Dapat yung mga tao ay bumuto na lamang ng iba para naman mayroong mamumuno talaga. Ang kaso lumabas talaga mga idol na sobrang lakas ng mga Duterte, kaya yun yung mga tao doon binoto pa rin kahit wala yung kumakandidato na si Duterte nga. Ang laging sinasabi mga idol ni Inday Sara Duterte at ng mga pamilyang Duterte, lalong-lalo na nga mga idol itong sina Bongo at Bato de la Rosa, ay wala daw paglabag na ginawa sila sa paggawa ng war on drugs nila noong panahon nila. Wala daw masama doon dahil yun daw ay talagang layunin talaga ng presidente na si Duterte na sugpuin yung illegal na droga. Ang kaso nga mga idol, wala namang masama mga idol doon sa ginawa sana ng ating administrasyon noon na si Duterte kung talagang totoong mga adik talaga yung namatay mga idol, di ba? Wala namang problema yon. Tayo ay hindi tutol sa mga ganong sitwasyon. Ang problema nga lang, marami ang nadamay, di ba? Kung kayo kaya ang nasa kalagayan ng mga nadamay na inosenteng tao, mga
inosenteng pamilya na nadamay doon sa war on drugs, may mga bata pa, o di ba? O di ba masakit 'yun para sa atin, para sa inyo rin. Kaya lang ang nasasabi lamang natin na okay lamang yung mga ginawa ni Duterte noon dahil hindi tayo nasa sitwasyon ng mga taong nabiktima ng war on drugs o ng mga AGK. Kaya lamang ang tanong mga idol, kung wala talagang kasalanan itong si dating Pangulong Duterte, bakit nandun siya sa The Hague? Bakit nandun siya sa ICC? Di ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin na kagawan ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos dahil hindi rin naman basta-basta kukunin ng ICC itong si dating Pangulong Duterte kung walang nalabag na batas na karumal-dumal. Lalo pat crimes against humanity yung kaso, o di ba? At kung wala talagang kasalanan mga idol itong si Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo, hindi dapat kunin ng ICC. Hindi dapat, walang karapatan ang ICC na kunin sila kung wala silang kasalanan. Subalit kung sila ay totoong nagkasala, mananagot sila sa kanilang mga kasalanan. Ganoon naman talaga mga idol yung consequences noon. Kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, lalo pat ito ay malakihang kasalanan dahil hindi lamang basta murder ito mga idol yung nangyari ng war on drugs na to, dahil grupo ang namatay dito. Maraming tao ang nawala ng buhay dito sa pangyayaring ito, kaya hindi lamang ito basta murder. Kaya naman nakikita ninyo mga idol, ICC trial looms for Go at Bato. Ito nga mga idol ay pinablish noong May 13, 2025 mga idol. Ngayon lamang ito sariwang-sariwa pa mga idol na ang dalawang alay na malapit ni Duterte na si Bongo at si De la Rosa ay nahaharap nga mga idol sa International Criminal Court. ICC trial looms for Go, Bato. Two of former President Rodrigo Duterte's closest allies, Senators Ronald De La Rosa and Bongo, are likely to face trial before the International Criminal Court, ICC, according to human rights lawyer Cristina Conti. Conti, managing counsel at the National Union of People's Lawyers, NUPL, and who represents several families of drug war victims, said the ICC's investigation into the Duterte's bloody anti-drug campaign is entering a decisive phase. Ano sa palagay ninyo mga idol ang balitang ito? Ito ba mga idol ay totoong mangyayari na si Bato de la Rosa at si Bongo ay maaaring sumunod na rin kay dating Pangulong Duterte, at posible rin nga mga idol na sumunod din sa kanila itong si Inday Sara Duterte? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At ano ang masasabi ninyo patungkol nga mga idol sa balitang ito? Ibahagi mo naman mga idol ang inyong reaction at opinion sa ating comment section.